Yun, ito yung pinaka-the best. Paano kaya kung mawawala ang kuryente or biglang mag-burnout? May internet kaya yung ating system o yung server natin? Hallelujah! Praise the Lord! Good day sa ating lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw at pinagdarasal ko na maganda yung inyong mga sitwasyon. So welcome back sa ating panibagong vlog, panibagong video. Ang topic natin, it's all about solar backup or solar installation backup for our internet server or FTTH setup. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung nasa likod ko, paano siya gagana, paano siya tumatakbo, at paano siya nakakatulong. Try natin dahil brownout ngayon, walang kuryente. I will show you everything na gagana pa rin lahat-lahat, pati aircon at iba pang mga appliances, lalong-lalo yung server natin during brownout. So ito yung setup natin. May nakalagay naman na medyo di lang kita sa gitna. PV input, battery, Sibico in, dito at home load. So kita nyo siguro, walang grid. Para ma-confirm natin yan, tingnan natin dito. Sibico cut out. So, ibig sabihin, hindi siya naka-off. Wala talagang kuryente. Yan yung arrow. Kung kita ninyo, yun yung arrow. So, yun yung on, ito yung off. Sibico cut out yan from Sibico source. Balik tayo dito. Kita nyo naman, wala talaga. So, off-grid. Huli makita. Kita nyo yung logo ng tower, transmission tower or line tower, off-grid. So, may nakalagay na off-grid. Huli kita. Ganyan ko na lang. Tapos, Sibico in. Yung home load natin, meron tayong 1,900 watts. So, yung battery is 97%. So, kaunti na lang, mapupuno na. And it's around 13:56 in the afternoon. July 13, 2026. Yung PV input natin or solar panel input is nasa 1,000 watts. 97. May 300 watts tayong pumapasok sa home load katuwang nitong panel. So, brown out. Ibig sabihin, umaandar itong aircon na dati ko na pinapakita at umaandar din yung servers natin. Siyempre, yung lahat ng appliances. And then, I will show you na din kung anong mga load ito. Itong 1,470. At maglo-load test tayo ng mga power heater or electric heater. At I will show you na rin pala yung setup natin. So, this is the heart of the setup. Inverter. Siyempre, going in from Sibico, may Sibico cut out tayo para pagka may ginawa tayong mga wiring dito sa kaniyang cable tray, safe tayo. So, i-off natin yan papunta dito. Wala na rin namang saysay kahit i-off natin yan kasi wala rin brownout. So, yan ang kagandahan. So, hindi lang tayo, it's all about FTTH. Para pati na rin yung backup kasi di naman natin alam yung buong area natin is burnout din pag burnout yung server. May kuryente sila at wala tayong power backup, meaning wala din silang internet. Maganda talaga pag may ganito. At dito naman, meron tayong PV input cutout din. So pag pinatay natin to, mawawala itong from solar. Okay? So i-try natin. Ayan, patayin ko dito. Ayan, para kita. Cutout. Ayan, nag-zero siya. Di ba? Nag-zero. Ibig sabihin, wala nang solar panel or wala nang power from solar panel. So ibalik natin para magkaroon ulit ng power at try natin, papasok ba na power. Ayun, so 1,200. Kita nyo naman. So, ito yung PV input cutout at ito yung mga DC SPD. So, may nakalagay PV1 SPD, PV breaker, PV1 breaker, PV2 SPD, PV2 breaker or photovoltaic or mas kilala or tinatawag na solar panels. So, yan yun. DC side natin, hiniwalay natin yung AC. Dito naman, naglagay ako ng spare. Tapos, 63 amperes cut out. Ito yun. Out pala. Sorry. So, out. 63 amperes out. Ito yun. Sa mga pang-ano natin, sa mga itong cume natin. So, dito gagaling. Pati yung aircon, dito kinuha. Ito yun. Galing dyan sa 63 out. Nilagyan ko ng tagging para may tagging din dito sakaling papatayin nila at bubuhayin kung wala kami rito. Itong gitna is yung water pump. I will show you din sa water pump mamaya paano gagana. Itong solar out, ito yung pinaka-main. Nakaparallel lang to dito lahat sa taas. Tapos ito yung ATS natin, hindi ko na ginamit kasi nga naka 314 ako na battery. Meron tayong Sibico 2, easy speedy. Ayan, Sibico 2, yung input yan, yung galing dito sa cutout, galing Sibico, pinalabas dito, pasok yan dito. Tapos naka-speedy din. Pag may surge yung Sibico, siyempre naka-grounding tayo. Kita nyo itong dilaw na wire, yan, dilaw. So, kinabiran ko lang siya ng electrical tape para may insulation siya, insulated siya. Papunta yan doon sa labas sa grounding. At yun, ito yung ating AC side, DC side sa taas, PV cutout, the heart of inverter, kasama na yung MPPT, tinan nyo nag 3,000. Uminit eh, bigla. Ayun, pumapasok sa battery 2,000 kasi may load tayong 2,000 din. O, di ba? Ang lupit. Yun, 129 tapos 3,016, 160. Nandito na yung MPPT, so this is dual MPPT with 8 kilowatt system, dual MPPT, dalawa yung ano sa ilalim.
ito parallel, isang series at isang parallel. Yan, tapos pinarallel pagdating dito. So the battery, 16 kWh, ayan, nakalagay 96%, 36 amperes, charging 53.68 volts yung pumapasok. Yun lang yung system natin. Hindi naman siya ganong kalakihan, hindi rin ganong kaliitan, pero nakakatulong. At itry natin kung gumagana ba yung wifi natin para makita ninyo na ganun pala talaga kaganda yung setup. Then I will show you kung talaga bang brownout. Pag may kuryente, itong kabila, nag-iilaw to. Ngayon, isang side lang ang umiilaw. So brownout talaga. Ito yung ATS sa labas, papuntang bahay, galing solar, galing sa Beko, tapos papuntang bahay. Ito yon ATS. Malalaman natin kung mag-iilaw to, may kuryente yung normal power. So naka-ready power tayo, sana makita. Normal power, walang ilaw, ibig sabihin brownout, tapos yung ready power, umiilaw. Solar, tas nakapoint yung arrow sa kanyang ready power or ready switch. Yung normal switch, walang ilaw yan. So yan, kita naman siguro no, na walang ilaw. Yun. Try natin kung anong mga appliances ang umaandar. Try natin itong water heater. Iyon natin yung water heater. Ayan. So magbabago yung ano doon. Pati yung mga induction dito, umaandar din to sa mismong solar. Tapos may isang aircon tayong nakabukas. Ito naman ay inverter split type with 1 horsepower. Kasi yan, kita nyo naman, run by solar at wala tayong kuryente, brownout. So, yan yung mga napapaandar sa ating solar power system. So yung washing din kanina, naglalaba ako, umaandar din. Kita nyo naman no, yung gaano kalupit siya. So dalawang aircon na yung umaandar, water heater, tsaka yung server natin. So balikan natin yung water heater, ayan, umaandar pa rin. At ipapakita ko sa inyo yung solar kung ilang watts yung gumagana. Kanina, dito is 1,000 lang yon. Tapos ngayon, nasa 3,530. Yung water heater, yung isang aircon na 1 horsepower, at yung isang aircon na ito, tong 0.75. At ipapakita natin yung ating water pump. So bukas naman na to yung water pump breaker dito. May switch doon sa labas. At ipapakita ko rin sa inyo kung mag-a-add ba dito. So mga 2,000 yung water pump natin. Try natin kung mag 5,000 ba. Okay? Habang umaandar pa yung water heater doon. Ito yung water pump natin na switch. On lang natin. Ayan. Pas na. Tapos ito yung submersible pump. Ito yung malaking tangke. Kaya may maliit na tangke doon sa taas. Puno na din yan. Ito yung paawasin natin. Aapaw to dito. Wala pa. Aapaw dito pag napuno. Mamaya papakita ko sa inyo. Pag napuno na, aapaw dyan. At balik tayo, ayan. Nag 5,290. Dalawang aircon, isang 1 horsepower na aircon at isang 0.75 na aircon. Water heater, tapos water pump. Nag 5,280. Tapos may nakukuha tayong 3,700 sa solar panel. Kinukuha sa battery is 1.65 or 1,650. Try natin kung kumulo na ba yung ating water heater sa labas. Ayun na, narinig nyo? Kumukulo ng kumukulo siya, yung water heater natin. Ganyan. At buhay pa rin yung ating aircon. Puntahan natin doon sa salas. Ayan, kita nyo, buhay yung ating aircon. Grabe, lupit. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Ganyan yung solar power system setup. So yan, 5,250 from home load yan. Yan yung home load natin. Tapos 3,800 from solar panel since alas 2 na ng hapon at meron tayong 1,630 na kinukuha from battery. At still off-grid. Ayan, kita nyo naman, no? Wala tayong kuryente from grid or Sebeco. So, yan yung system natin. Hallelujah. Praise the Lord. So, as I said kanina, bibidyo natin kung aapaw na siya. So, puno na. So ayan, patay na natin at talagang puno na yung ating tangke. Nakita nyo naman na gumagana. The submersible pump, 2,000 watts. Puno na ang ating tangke. Water is life. Ganyan kalupit. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pinaka-the best sa lahat, itong ating Wi-Fi router na buhay kahit brown out. So galing yan sa server natin. Ito yung mismong Wi-Fi. So try natin, mag-speed test tayo. Pakita ko sa inyo para walang daya talaga. Okay, so yan. Connect lang natin. So naka-connect naman pala. Ang pangalan nito ay wireless net. Ayan ha. So pag kinonnect natin yan, mag-speed test tayo, magbe-blink ito. So connected, wireless net 5G. Kita nyo naman. Tapos speed test tayo. Fastcom lang yung gamitin natin. Brown out yan ha. Walang
walang kuryente. As in, totally brown out. Yun! Speed test, tapos magbi-blink. Yung ganyang WLAN. Kita nyo naman. So, upstream kasi siya, LAN 1. Ayan, kita nyo naman. At ulitin natin, kita sa buong videos, yung buong screen pala na gumagana. Ito yung uplink kasi upstream LAN 1 naman at ito yung mismong Wi-Fi. We'll try ulit natin. Yun, ito yung pinaka-the best. So, praise the Lord. Salamat sa Diyos. At andyan kayo. Nagasubaybay, nagapakinig, naga-view sa ating mga tutorial, ating mga vlogs. So, hopefully, nagustuhan ninyo ito. Kasi importante ito sa mga system natin, lalo't nasa internet era tayo ngayon. So, ulitin natin para walang daya talaga. Ayan, nakaka-speed test. Ayan, off-grid pa rin. Kita nyo naman, walang kuryente. Tapos, 3,500 na lang kasi pump at saka dalawang aircon na lang yung gumagana, pati yung server. So, yung modem na inano natin at okay na yung water heater. Kumulo na yun. Automatic naman yun namamatay pag kumulo na. So, yan. Ganda ng resulta. Tapos, yung battery natin, papakita natin. So, 95% yung battery natin. Praise the Lord. Hallelujah. Ganyan kalupit ang ating setup. At sa mga nagbabalak magpapasetup nito, you can contact Happy An TV, Facebook, parehas ang pangalan natin sa page. And not only solar setup, internet setup, at saka yung car camping at adventures natin, journey, sana ay suportahan nyo pa rin. Praise the Lord. So ayan, maraming salamat sa tumatangkilik sa ating mga videos. Naway, pagpalain tayo ng poong may kapal. Si Lord ang bahala, siya yung magbe-bless sa atin. Tayo ay susunod lang tayo sa mga kagustuhan niya. Ika nga, marami tayong gustong gawin, but God, merong magandang plano para sa atin. So for solar setup, ganito, hybrid, on-grid, off-grid, hybrid na on-off-grid, saka off-grid alone, or grid tie setup, makakapag-setup tayo ng ganun. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Walang sawang pagsubaybay. Sana suportahan ninyo ang Happy An TV sa journey natin. At hindi lang tayo, it's all about installation ng solar at saka internet. At meron tayong car camping, meron din tayong adventure. Every Sunday, upload natin sa, hopefully, ma-successive na at magagawa natin yung ating every Sunday upload for car camping and adventure journey. At every Wednesday naman, or every Tuesday, yung upload natin, it's all about solar at internet installation at internet tutorials saka solar. So magpapa-install kayo ng ganito, please do hit Happy An TV Facebook page. At saka salamat sa inyong suporta sa panonood sa ating mga YouTube videos sa ating YouTube channel. God bless everyone. Shalom and shalom. So balikan natin, ito yung iniwan natin bago ako nag-outro. Ayan, behind the scene. So upstream 1, upstream LAN 1, so may speed test. Brown out yan. Ulitin natin. Wala talagang kuryente yan ha. It's totally brown out. Pero buhay yung ating system. Last try, ganyan kalupit ang ating power solar setup backup for the FTTH server.